guys, good afternoon. Welcome back to our YouTube channel po. At andito po tayo ngayon sa ibabaw ng Esplanade Rail Footbridge dito po sa may Red River dito po sa Winnipeg. At medyo malamig. Mamaya-maya guys, pupunta po tayo dun sa baba upang makunan po natin ng aerial shot. So ayun po, andito na po tayo sa may ibaba ng Esplanade Rail Footbridge po At dito po tayo sa gilid ng ilog, yung Red River. Kung makikita niyo po sa likod ho natin, yan po yung Red River na yan. Napakaluwag po yan. So andito lang po tayo sa gilid. Tulad po ng sinabi ko, mga kaibigan mo, mga kababayan, napakalamig ngayon. Pero try natin paliparin yung ating pong agila. Yung ating drone upang makakuha po tayo ng aerial shot po At siya nga pala, ito nga palang Red River. Ito po ay matatagpuan dito po sa may Winnipeg, Manitoba. Dito po sa North America. At ito pong lugar na ito, yan, kung makita nyo mga kahoy-kahoy. At yan, makikita nyo rin yung footbridge, yung pinanggalingan ko kanina. Mamaya babalik tayo doon. Ito nga palang Red River na to, ito po yung daanan, ng mga kalakal, ng mga unang panahon. Sapagkat nung panahon ng medyo matagal-tagal na, mga 1844 yata, something like that, ay ito po ay ginawang huntingan, farming, at yung mga parang bentahan ng mga produkto dyan sa mga gilid ng Red River, kasi parang port nila ito Makikita nyo may mga barge din po na dumadaan dito. Ayan po At yung nakikita nyo yung building na yan guys, mga kaibigan, yan po yung downtown. At yung nakita nyo yun po yung Esplanade Rail po So dito nga pala yung mga produkto nila nung araw yung gawaan ng Red River carts, yung kariton. Kung nakikita nyo yung mga kariton ng araw, yung dalawang gulong na hinatak ng kalabaw, baka o kabayo, yan po yung ginagamit nila para i-travel po yung kanilang mga kalakal. Sapagkat itong lugar pala na ito ay talagang dinevelop nila para may pagkakitaan, agricultural site ika nga. So ngayon na-develop na po mga kababayan. Nakita nyo naman, medyo napakaganda na yung lugar at napakasarap na balik-balikan ko ito. Ayan po mga kababayan So mamaya pupunta po tayo dyan sa balikan po natin yung footbridge ng Esplanade Rail. Yung highway pala na yan, yung katabi nun, yan po yung tinatawag na Provincial Bridge. Ayan. Pakalaki rin po yan, papunta roon. Ayan. So ayan, kikita nyo po talagang yung snow ay hindi pa ho natutunaw. At yung ilog talagang matigas na matigas pa. Hindi pa matutunaw yan, yung mga snow na yan. So ngayon napakarami na hong kabahayan, mga buildings. Siguro nung araw mga kababayan talagang bukid to, Kasi sabi nga nila sa aking nakita na pag research, ito po yung farming site, hunting, at ayan, mga bentahan ng mga kalakal dito po sa gilid ng Red River. So ngayon, mga building na, mga bahay. Okay kabayan, so dito ulit tayo sa may footbridge ng Esplanade Rail. At alam nyo po ba, ito po ay itinayo sa pagkilala sa isang leader at founder po ng Manitoba, si Louis Riel. Ayan, pangalan po sa kanya ito para pagkilala. Siya po ay isang politician at mga magaling na leader, si Louis po At siya po ay founder nitong Manitoba noong 1844. Yan, kinilala po siya. At ito nga palang footbridge na ito mga kababayan ay itinayo noong 2003. Yan, kung hindi pa ako nagkamali. At
makikita nyo ito, ayan, tuktok na yan, yung pylon na tinatawag, yung pinakatuktok, ayan yan, pinakatuktok na yan, ay may taas na 57 meters, no? Mataas pala, no? 187 feet above the bridge deck. Okay, so ganyan po kataas niyan, at kung makikita nyo, napakaganda po yung design, ayan po, at yan makikita nyo po yung Canadian Museum po, ano, yan po yung building na yon. Yan yung building na yan. At kung titignan niyo po magmula sa baba, yan, matigas po yung yelo ngayon. Ay mayroon po siyang taas na 11 meters magmula po dito sa ating tinutungtungan na footbridge, ano. So 36 feet. Yan po yung normal na tubig. Siyempre kung mataas yung tubig pag nag-uulan, o kaya nagtutunaw yung yelo, tumataas din po yung tubig po, ano. So ayan po, ayan, kung makikita niyo po yan, maaaring nung araw yung lugar na yun, talaga yan po yung site po ng farming nila, pero ngayon po ay ginawa na pong parke yan. Ayan, yan po yung Canadian Museum ng Human Rights dito po sa Winnipeg. So ayan, pupunta po tayo doon mga kabayan, at puntahan natin yung park dyan, yung The Forks. At alam nyo po, binabalikan ko ito kasi napakaganda dahil taon-taon. Ang galing naman ng aso at saka si Mano nagbabike. Ang galing ng bike, malapad yung gulong kaya hindi siya nababala. Makabili nga ng ganyan. So ayan po mga kabayan, ito na po yung ng The Forks. Ayan, so makikita po natin, yan, lapitan natin. Tulad po ng sinabi ko, ito po ay isang park. Ayan, The Forks National. Nag-i-snow pa yan. At taon-taon kasi mga kabayan, dito po ay may tinatawag po natin dito na skating trail. Ayan, makikita niyo po, malapit na po tayo. Medyo malamig At mamaya antayin ko hanggang gabi. Titignan ko kasi marami raw pong pumupunta dito pagkagabi, lalo na ho doon sa skating trail, doon sa may Red River at saka Assiniboine, diyan sa may tapat ng pagitan ng Assiniboine at saka Red River pala. Ayan, kumukuti-kutitab ang mga ilaw. Yan, ito. Ayan talagang hindi na tinatanggal yan. Christmas everyday ka nga. Ayan po, makikita nyo meron pong skating trail dito, ice skating. So ang dami pong mga nag-ice skating dito. Ayan, napakalaking area itong The Forks po, ano. Trinay ko sometimes yung ganyan, kaya lang ako nanginginig yung akin tuhod. Siguro more practice pa po mga kabayan po, ano. Nanginginig yung tuhod ko, parang bibisaklat. Yan na po yung ano ng Winnipeg. So sabi nila pag gabi napakaganda kasi may ilaw. So mamaya balikan natin to, mag-i-stay lang ako sandali. Total pahapon naman na. Mag-aalas 5 na po ng hapon dito ngayon kabayan. Okay, so yun po yung mga kaganapan dito. Kukunti pa yung tao, pero aywan ko pagdating doon sa Red River, mamaya doon ako mag-i-stay. Titignan natin. Ayan nyo po, tignan nyo po ayan. Ayan, marami na rin. Ayan, galing oh, toink, toink. Sana kaya ko rin yan. Wow, ganyan lang pala. So hiwalay po yung walking at saka yung skating trail nila. Ayun, pwede nga maglakad-lakad. Parang ako naglalakad na lang kasi hindi nga ako marunong mag-skating. Oh, ganyan lang oh.
Ayan, sabi niya, oh, walking trail and skating trail. So, hiwalay po mga kabayan. Kung makikita niyo po yung mga unang vlog po natin, yan, talaga pagka summer po dito, marami pong pumupunta. So, medyo pahapon na rin. Yes, nakasindi na yung mga Christmas light, mga ilaw. Pero mas maganda raw pagkagabi, sabi ng aking anak. Oo, kitang-kita mo. At mamaya magpapalipad ulit tayo ng drone para makita natin yung paligid ng The Forks at saka yung Red River. So ayan po mga kabayan, hanggang dito na lang muna at muli ko pong ipapakita mamaya nyo pagkagabi na. So thank you po for watching again to my YouTube channel. This is Kuya Danny.